ang chairperson ng Senate Committee on Energy, Senator Erwin Tulfo. Senator Tulfo, magandang umaga po sa inyo, sir. Si Orly Trinidad po ito sa Radyo na TV pa. Good morning po. Mike, Orly, magandang umaga at salamat po. Una-muna, magpapasalamat po sa amin dahil pinagbigyan niyo po kami kahit napakaaga po ito ng Biyernes, umuulan pa naman. Senador, Ganito po talaga tayo nagigising ka-Orly oo dahil nga po. nag-exercise po. Pag maulan po, dito tayo sa treadmill na lang. Nung kayo na nasa DSWD, maaga rin naman ho namin kayo nakokontak. Opo, Anyway, opo. Senator, ano pong detalye? Unang-una, mga politiko lang ba na nagpapatakbo o kasama sa mga nagpapatakbo po ng electric cooperative? O kahit hindi nasa electric cooperative, basta politiko, hindi marunong magbayad na natutuklasan po ayon sa National Electrification Administration, Senador? Totoo po yun. Kaya medyo nagulat po tayo ka-Orly kahit hindi po na nagpapatakbo o bahagi o board of director ng cooperative na politiko ay hindi po nagbabayad. Talagang makupad po. Ika nga, kung hindi after few months palang magbabayad, parang minsan magbabayad, minsan hindi. At parang thank you na lang, ganun ho nangyayari. Kaya ang kawawa po diyan yung mga electric cooperative. Mhm. Ang binabanggit natin mga electric cooperative, meron po ba dito sa ilang mga malalaking mga lungsod like sa Metro Manila na, hindi rin nalaman ninyo na hindi marunong magbayad, Hindi senador? naman po, ito po'y karamihan outside po sa Metro Manila. Karamihan po nasa Visayas, Mindanao. Okey. At napagsabihan na po ng National Electrification dahil nagreklamo na po yung mga cooperative. Alam naman ho natin medyo mahina po 'yan, hindi naman talaga kalakihan ang kita niyan dahil naka-subsidize po ang mga electric cooperative Mm. sa NEA. At pagkatapos, gano'n pa hindi magbabayad ng bill kaya medyo mabigat po sa kanila. Kaya nagsumbong na po sa National Electrification Administration na, ito po si ganito hindi ho nagbabayad. So pinagsabihan po o pinadalhan po ng sulat ng National Electrification Administration ang mga politiko na ito. Kaya kahapon medyo nainis ho tayo hindi porket, nasa ilalim nila ho yang, cooperative, sa kanilang probinsya o bayan, hindi po sila exempted sila sa pagbabayad. Kaya ho medyo na uminit ang ulo natin kaya sabi ko kay, NEA Administrator Almeda, aba, kung gano'n, report mo dito at kami ang magpapatawag diyan na para maimbestigahan ho natin. Ano hong pagkakabanggit ni Administrator Antonio Almeda, mga LGU, mga mayor hanggang governor, meron din pong mga Gano'n ho, congressman? after po ng meeting namin, may nabanggit, may congressman pa nga po, governor at mayor, Naku po. na hindi po nagbabayad or pahirapan po sa singilan. Mhm. Hindi rin po siyempre natatakot po yung LGU ay cooperative na putulan sila ng kuryente dahil sila ho yung namumuno ho dun sa lugar na yon, nagdedelikado, kawawa po kaya natatakot po yung mga lineman na putulan Mhm. po yung papunta sa bahay ni mayor o ni Gob o ni Kong. Kaya hindi ho na nagagawa yung dapat nang gawin kaya tuloy-tuloy lang ho, hindi ho nagbabayad. Alright. Una muna, Senador Tulfo, gusto niyo ho bang alamin, tukuyin, may plano ho ba kayong isapubliko itong mga pangalan ng mga pulitikong ito? Kasi maraming nagre-request, eh. Nung narinig ang balita yan sa inyo kahapon, gusto, 'wag daw i-blind item, banggitin kung sino yung mga yan, in public. May plano bang gano'n? May mangyayari ba gano'n, Senador Tulfo? Ang pagkaalam ko po ay nagbabayad na nung pumasok na po yung, National Electrification Administration at sinabi Mhm. na isusumbong po sila ni, Administrator, Almeda sa pangulo, nagbayad naman na ho at sinabihan ho yata, pinadala ho sila ng, sulat, kaya nagbayad naman ho. Pero matagal na palang nangyayaring gano'n na hindi lang ho umiimik yung ilang mga kooperatiba natin, pero ngayon ho nagbayad na. Nabanggit lang kasi nga, naisip natin na baka ikinakarga yan sa systems loss. Yun nga po, eh. Bahagi po yan, dahil parang 'pag nanakaw ho ng kuryente din yan dahil hindi mo babayaran, so ika nga malaking losses. Ang masama diyan, baka naikakarga po sa systems loss yung non-technical, side.
Matutukoy ba? May nag-compare ba na, opo, dahil wala naman po magbabayad niyan, sinasama na lang ho namin sa system loss charge. Meron po bang gano'n na nangyari sa isang cooperative, Senador Hindi Tulfo? pa naman ho, hindi ho na nadaanan masyado kasi yung target ho natin yung removal po ng systems loss, yung non-technical po muna kasi nga pumapalag po itong mga distributor at saka itong mga generation companies na 'pag inalis daw po medyo malulugi sila. Kaya nga ho inaalam natin na mabuti paano malulugi, paano naman kami ng mga consumer, tayong consumer, hindi ba tayo nalulugi dahil hindi naman natin nagagamit, binabayaran ho natin. Mm. Alright, meron ba kayong nakikitang batas na kinakailangang balangkasin sa natuklasan pong 'yan sa, Itira pagpapatakbo po. ng kuryente? Tulad po nung 'pag kayo'y politiko o kayo'y tatakbo o gobernador o national o local position, magbitiw kayo bilang miyembro o direktor ng isang electric cooperative. Posible bang mangyari yung gano'n? May batas na po tayo, Meron na Bawal ho pala. yung gano'n na Akala ko ikaw wala ay pa. may trabaho pa sa private sector or another job sa government. Meron ho tayo Kasama 'yan na batas na ho na gano'n, sa hindi na mga ho lokal? kailangan pa. Opo, Mm. na doble po, double compensation, may trabaho ka sa private, naku delikado po 'yun, makukulong ho tayo 'pag, gano'n ho na ikaw ay umuupo po na board of director ng cooperative, ikaw ay mayor o governor, hindi ho pupuwede hong gano'n. Papaano kung, tatakbo ka, magbibitiw ka, pero papalit sa puwesto mo yung kamag-anak mo? Kamag-anak ko siguro pupuwede, pero pag-aralan ko ho 'yan kung, ano ho ba talagang sinasabi ho ng Oh, batas diyan totally wala dahil na dapat. Mm. oo, pero ang alam ko ka-Orly yung pag-aari, kunwari ikaw ay magmamay-ari kailangan bumitaw ka diyan dahil, negosyo mo 'yan. Kailangan wala kang mga ganyan-ganyan 'pag tumakbo ka sa pulitiko o 'pag pumasok ka sa gobyerno dahil ang mangyayari diyan ay yung, vested interest mo. Mm. Mukhang na ano, mas lalong nayanig ang usapin ng system loss charge sa natuklas sa binanggit niyo pong ito, Senator Tulfo. Lalo na ho dun sa posibilidad na baka naman hindi man politiko, baka mga opisyal ng electric cooperative o mga tanggapan nila o mga tanggapan o mga bahay ng mga opisyal nila, baka meron din yang hindi nagbabayad at kinakarga na rin sa system loss charge, Senador. Mag-uusap pa po kami ni Administrator Almeda patungkol ho diyan, bigyan ng report. Pero base po sa kanyang, pag-usapan kahapon, tinanong ko after ng aming, hearing, sabi ko, "Meron pa bang nagbabayad na ho matapos po nating sulatan at, sinabihan ko ho na puwede ko ho silang i-report po sa pangulo yung, hindi nila or sa DILG na hindi po sila nagbabayad. So, napilitan hong magbayad na ngayon. So, Mm. hindi ko alam kung meron pa rin, may mga politiko pa rin na hindi nagbabayad ng kanilang mga electric bill at ipinapasa na lang po ng, kooperatiba. Alright. Anyway, Senator, maraming salamat sa mga impormasyon na yan. May tatanong pa sana ako regarding dun sa leadership fund. Pero okay lang ba na ito'y sa susunod nating talakayan, Senador Tulfo? Dahil gusto ko rin malaman kung marami ang sumagot sa tugon ninyo na isumbong nyo kung sino yung mga politiko hindi nagbabayad na yan ng kuryente. Senator Tulfo. Inaantay ko nga ho, pero ang sabi po ni Admin Almeda, pagkatapos po ng hearing na nagbabayad na po sila, Sen, sabi niya nagbabayad na po dahil sinabihan daw niya kung ito po yung mga mayor, gobernador, ire-report po niya sa DILG o kung ito Tama ay po. medyo mas mataas pa na puwesto mga congressman, ire-report po sa pangulo kaya nagbabayad na po ngayon. So, wala naman na siya naririnig na hindi nagbabayad pero nung siya take over, ito raw po yung reklamo ng mga kooperatiba, hindi po nagbabayad. Yung Okay. iba sa opisina raw, sa City Hall, hindi nagbabayad, yung mga munisipyo. Yung iba Oo. naman, sa bahay talaga, hindi sila nagbabayad. Nako po. Papunta sa bahay yung kuryente. Nako po. Senator, maraming salamat and thank you po sa inyong binigay na oras sa ulitin po. Magandang umaga po, Opo, Senator. magandang umaga po, Ka-Orly. Chairperson po ng Senate Committee on Energy, Senator Erwin Tulfo, tungkol po sa usapin ng mga politikong hindi marunong magbayad ng kuryente.